So yun, magandang araw mga kapatid. Welcome back po dito sa aking channel sa Amada Vlogs. Ngayon po ay babalikan natin ang ating easy ride na ADB 175 AMI. So ipapaliwanag po natin dito sa inyo mga kapatid. Pupunuin natin at hihitikin natin sa specs at syempre ang kanyang price sasabihin natin sa inyo. Marami kayong abangan dito sa aking channel mga kapatid. So tingnan natin. So ayun mga kapatid, uunahin muna natin dito ipapakita natin kung ano ba yung mga dapat ninyong malaman dito sa motor na to ng ADB 175 at ipapakita po natin dito sa inyo ngayon, actual at ihuhuli lang po natin yung ating presyo kapag tayo ay natapos na dito sa ating pagre-review tungkol dito sa unit na Easy Ride na 175 ADB. Okay, puntahan natin yan. Isa-isahin natin kung anong mayroon dyan sa kanila. Ito nga mga kapatid, at mayroon siyang gulong na size na 110. Ayan. 110 80-14 dito sa kanyang harapan. At napakasulit nito mga kapatid. Unang-una dito sa kanyang mags na napakaswabe at malalaman natin na ito ay tingin ko magiging magiging epektibo at wala na po tayo magiging issue dito sa kanyang mags doon man sa likod kasi halos solido rin na ganito. Papakita rin po natin yan sa inyo mga kapatid. Isa pa nga sa ipapakita natin sa inyo mga kapatid itong kanyang front fender na kung saan ay ito ay nagkakahiwa-hiwalay. Hati-hati po sila rito. Ayan. Tapos ito dito, hati rin siya sa taas. Ayan. At siguradong ito ay hindi na po magkakaroon ng issue na kagaya ng Easy Ride na 150p na siya ay nabibiyak. So ito ay tingin ko ay hindi na po. Dahil siya ay gagalaw lang. At kaganda, may dalawang tornilyo. Same pa rin siya doon sa dati nating mga units. Pero ito ay maganda. Bakit? Ito ay hiwa-hiwalay siya. So gagalaw lang siya, hindi siya lalaban sa galaw ng ating front shock absorber. Okay? At isa pa sa pinaka magandang ginawa rito sa Motorstar na ito mga kapatid, itong kanyang speed sensor, nakatago na sa loob. So kagaya nga sinasabi nung iba na ito raw ay nagkakadiferensya dahil nga sa nababasa. Ang tingin ko ito ay hindi na po. Dahil ito ay nakapasok na rin dito, para siyang nakasuksok hanggang dito sa kanyang dulo. Kung mapapansin nyo, ayan, kaunti lang ang nakausli niya rito sa dulo na to. So kung sasabihin nila nababasa, mag-ground, is possible na hindi na po. So mas naging matibay po siya sa ngayon. At dito naman sa kanyang caliper mga kapatid, napakaganda. Common tayo na makakakuha ng pyesa. Hindi na tayo mahirapan dito sa harapan kasi ito ay sukat lang ng Wave 100 or XRM na 110. Same lang sila pang China bike. Pwede rin siya sa Raider 150. Swak din siya, match. At dito sa kanyang front fork is napakaganda rin ito. Parang ang haba nito is parang sa 150p na Easy Ride din natin. So ganun siya kahaba. Puntahan natin ang mags naman sa likod. Kung titignan naman natin mga kapatid yung mags niya rito sa likod, ito ay sulit din na kagaya nung sa harapan yung kanyang mga pinakarayos niya, napakatibay. Tingin ko hindi na po ito mabibiyak. At ituloy-tuloy na rin po natin dito itong kanyang style PCX at saka ADB So same sila ng nito design pati ng kanyang caliper dito sa likod. Pero ang lang dito mga kapatid is hindi pa rin natin alam kung ano ang ka-size niya na brake pad. So malalaman po yun ninyo dito pa rin sa ating channel. So sa aking page sa Amada Vlogs. At ang size ng gulong nito mga kapatid ay 130/70/13. Ayan, ipo-focus po natin sa inyo yung kanyang tire size. Ayan, 130/13. So magkaiba po sila ng size doon po sa ating harapan kasi size 14 po siya doon. At kung dito naman mga kapatid sa kanyang muffler napakaganda. At ito ay kinopya rin o ginaya ng ADB na 160 or 150 same sila. At ang kagandahan pa nito is ang tingin ko is pure stainless siya. So hindi po ito namamagnet kaya hindi po tayo mag-aalala na ito ay kakalawangin or kung ano man ang magiging itsura nito katagalan. Kikintab lang po ito at kikintab kung talagang tayo ay malinis sa ating sasakyan. Tungkol naman po sa kanyang rear shock absorber, ito pong baso na to is talagang totoo po yan mga kapatid. Hindi po kagaya kasi nung iba na ito ay ginagawang design lang. So ipapakita po natin sa inyo
na ito ay may talagang lock siya rito sa ilalim. At ito po ay ang haba nito is tansya ko is nasa 365 mm. So ito po yun. Ito po ang kanyang lock sa gitna nitong ating pinakabaso, ano. Ito ikutan natin, no? Inikutan natin yung kanyang para maipakita natin sa inyo kung gaano siya kaganda, no. Ito po ay buo na talaga. So hindi na po tayo mag-aalala kagaya sinabi ko sa inyo kanina. At ang kanyang pito rito is pataas lang. Hindi kagaya ng mga una natin labas na pabaluktot, ano. So hindi naman hassle kung tayo ay maglalagay ng hangin. Mga kapatid, ang ating gulong harap at likod dito po ay tubeless type. Yan. At kung tayo naman po ang maglalagay o magtatanggal ng gear oil, as nandito po sa ilalim ang kanyang drain, at dito po tayo magsasalin lang sa gilid. So same pa rin po doon sa ating mga Easy Ride na 150Q or 150Fi. Yun, ito naman po ang isa sa pinaka-race, no, pinakamahirap sa atin na sa ating mga motor, mga kapatid, is yung kanyang padyakan talaga is wala po talaga, no. So kailangan mapanatili po natin yung kagandahan ng ating battery, kaya kailangan check po natin na hindi siya magkakaroon ng corrosion doon sa kanyang mga poste ng ating battery, para hindi po tayo mahirapan magpa-start. Unang-una, napaka po ng battery nito is napakahirap po na ikabit dahil nasa ilalim ng upuan. Ito pa na kagandahan nito, mga kapatid, ito po ay na makakalis na tayo ng maintenance, ano, kasi unang-una wala na po rito yung kanyang oil filter, no. Wala na tayong oil filter na idadagdag. Ito po kasi ay forced air cooled na siya. Kaya hindi ko sure kung bakit tinanggal yung ating oil filter. So sa susunod na vlog, kung makakuha tayo ng initip sa iba kung bakit tinanggal, is saka po natin malalaman yon. Sa ngayon, hanggang doon lang din po ang aking nalalaman, mga kapatid. Dito naman po sa kanyang rear footrest, ito po ay medyo medyo manipis para sa akin. Hindi ako komportable, pero napakaganda naman. Kasi unang-una, ito po ay medyo komportable din ang back ride. Yun nga lang, ang kagaya na sinabi ko is medyo manipis siya sa ilalim. So sana maging goods naman siya sa ating mga back ride o sa ating mga OBR. At saka mayroon siyang clearance. Kung mapapansin niyo, ayan, may clearance siya. At isa pa na ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, dito sa kanyang top box bracket. Ayan, ito po ay may nalaman din ako dito. Ayan, may butas siya rito. At ito ay tingin ko para sa mga shuttle bag or gagawa tayo ng mga box natin, no. Sasabitan natin dito. Ayan po ay kabilaan na mayroong ganyan. Papakita ko sa kabila para at least malaman nyo rin na may abang talaga siya, di ba? Agaya nga nito, ayan, nakaabang na siya. So ilalagay na lang din natin. At isa pa, pakita ko sa inyo ang kanyang charging port. Ito po ang kanyang charging port. Yan, bali dalawa po ito, USB type at isang type C. Yan, type C po yan, nasa loob. Ito na, mga kapatid, dumako naman tayo dito sa ating cash price nito, ating Easy Ride na 175 ADB Fi. Ito po ay nagkakalaga ng 87,000. At sa kanya naman pong down payment ay mayroon po itong down payment at 10,500 at may term po ito na hanggang 3 years. Ito po ang kanyang monthly sa kanyang 6 months, 15,016 pesos yun. At sa kanyang 1 year naman ay 8,491. Doon naman po sa kanyang 2 years ay mayroon naman 5,229 or 5,229. At sa kanya naman 3 years ay mayroon po itong monthly amortization na 4,141. At lahat po ng nabanggit na presyo ay may less 400 po yun on before due date po ng inyong hulog is magbabayad na po kayo, mga kapatid. So ano pang hinihintay nyo? Kuha na, di ba? Napakamura na po nito. At ito po ay mayroon tank capacity na 10.2 liter.